What's up guys? Ako nga pala si Dan at welcome sa channel ko. Today, ire-review natin itong pinadala sa akin na wireless gaming mouse. Kaya kung interesado ka sa video na ito, panoorin mo ito. Nakaraan guys, meron nagpadala sa akin ng wireless gaming mouse para ipa-review. So disclaimer lang muna, hindi po ako professional pagdating sa mga mouse. Kaya kung may masabi man ako mali dito, itaman nyo na lang para matuto rin ako. Ito nga palang mouse na ito ay yung Solakaka SM800 wireless gaming mouse na mabibili natin sa Shopee for only 2,189 pesos. Medyo di ako familiar sa brand na ito, pero spoiler lang, sobrang solid din po nitong mouse na ito kahit sa mababang presyo niya. So ang laman ng box nito guys ay yung mismong mouse natin, user manual, USB Type-C cable, at yung anti-slip sticker niya or yung tinatawag na mouse grip. And kudos nga pala sa Solakaka dahil kahit mura lang itong mouse na ito ay sinamahan pa rin nila ito ng mouse grip tape. Yun nga lang, sayang wala po siyang kasamang extra mouse fit, pero ayos lang din naman. And before natin pag-usapan yung specs niya, pag-usapan muna natin yung design niya. Ito po guys ay may ambidextrous shape na komportable hawakan. Sobrang solid din po ng build quality nito at hindi mukhang cheap yung plastic na ginamit. Sa weight naman, sobrang gaan lang din po niya dahil 58 grams lang po yung weight niya. Makikita rin naman po natin sa ilalim niya na may mga butas or mga space na nakatulong rin para gumana itong mouse na ito. Matte finish nga pala ito kaya kahit pagpawisan yung kamay nyo, maganda pa rin yung grip nyo. Although kung katulad nyo akong may sweaty hands, pwede naman natin ikabit yung mouse grip niya. And ganito nga pala yung magiging tsura kapag kinabit nyo na yung mouse grip. So far, simula po nung kinabit ko yung mouse grip niya, talagang gumanda po yung grip niya kahit na pawis po yung kamay ko. And speaking of grip pala, as you can see, yung grip style ko nga pala guys ay fingertip grip. Sakto lang naman yung laki nitong mouse na ito sa kamay ko. So meron po itong 123.4mm na haba, 62mm para sa width niya, then 39.5 naman para sa height niya. Mukhang ayos din ang claw grip dito, pero kung fingertip grip din yung style mo, sure akong magugustuhan mo itong mouse na ito. Then para sa colorways, ang available nga pala na color nito is yung white tsaka black. Tapos may pailaw nga rin pala ito guys, kaya astig rin. Pero kung mas gusto mo ng minimalist at walang ilaw, pwede mo rin naman patayin yung ilaw niya gamit yung app niya. Tapos meron nga pala itong 6 buttons sa taas, yung left and right button, scroll wheel, DPI button, at yung side buttons. For me, ayos lang naman po yung mga buttons niya, lalo na yung scroll wheel. And yung sa side buttons niya naman, sakto lang po yung travel at hindi po siya sobrang lalim pindutin. Ang switch nga pala na ginamit dito sa mouse na ito is yung Kailh GM 8.0 na may 80 million clicks. Very tactile nga pala ito at para sa akin medyo mabigat siya pindutin since 60 grams yung actuation force nito. Then para sa sensor niya, ang sensor po na ginamit dito ng Solakaka is yung PixArt 3395 na supported ang 26,000 dpi. Isa ito sa the best optical sensor na meron ngayon at makikita rin naman natin ito sa mga mas mahal na mouse, kaya panalo talaga itong SM800. Sa tracking performance naman po niya, sobrang accurate din dahil meron po itong 650 IPS at 1000Hz polling rate. Kaya kung mahilig kayo maglaro ng first person shooter games like CSGO at Valorant, goods itong mouse na ito. Sa paglalaro ko naman ng Valorant, wala naman po ako nagiging problema. Sadyang need ko lang talaga mag-practice para gumanda po yung tutok ko. Pero kapag nag-flick naman ako, hindi naman po siya natalon. And sa lift off distance nga pala niya, pwede nyo din naman iset sa software niya kung 1mm or 2mm lang yung LOD niya. Di rin naman kasi ako pro sa Valorant, kaya medyo di noticeable sa akin yung LOD niya. When it comes naman sa connection niya, ito pong SM800 ay tri-mode na. Meaning, pwede nyo po siyang gamitin via Bluetooth, 2.4 GHz or wired. Kung sa work nyo naman gagamitin, mas okay na via Bluetooth nyo siya gagamitin para power efficient. Pero kung naglalaro naman kayo, ire-recommend ko pong mag 2.4 GHz or wired para low latency. So far, wala naman po ako na-encounter na problem sa connection niya. Kahit kapag naka-Bluetooth, sobrang bilis niya po kumonect. Then sa battery life naman,
meron po itong 300 mAh battery capacity. Umabot din naman po ito ng parang almost 2 weeks bago ko po siya chinarge ulit. And kung tutuusin, sobrang tagal na rin po nun. Kung sakaling malobat naman, pwede nyo naman po siyang gamitin habang naka-charge, kaya don't worry. So overall, goods naman po itong budget wireless gaming mouse na ito. Base naman sa usage ko, kontento naman ako sa performance niya, lalo na sa design niya. Dahil para sa akin, mas komportable akong gamitin itong mouse na ito compared sa mga previous mouse ko. Kaya solid talaga. Siguro, ang cons lang dito is yung cable niya, dahil hindi pa po siya para cable. Pero sa halagang 2,189 pesos, talagang worth it na itong mouse na ito. Kaya kung gusto nyo rin bumili na itong mouse na ito, ilalagay ko na lang po yung link sa baba. And I think ayun lang naman para sa video natin today. Salamat sa panonood nyo. Kung may questions or suggestions kayo, i-comment nyo lang yun sa baba. And kung nagustuhan nyo itong video na ito, pwede nyo naman pindutin yung like and subscribe para mas marami pa tayong video na gawin. Again, ako nga pala si Dan at see you sa next vlog.